So yun, what's up mga kadapaw, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga kadapaw is, yan, Tuesday routine natin sa derby. Papakita ko sa inyo mga kadapaw kung ano yung ginagawa natin. Pero bago yan mga kadapaw, no? Laylay is back. So, tingnan natin si Laylay. Kasi nakauwi siya nung linggo rin mga kadapaw. Cut off siya, alas 10, tapos mga 10:13. Mga 10 minutes lang yung pagitan mga kadapaw ay dumating siya. Pag-akyat natin dito sa loop, dito na siya mga kadapaw. So tingnan natin. Tsaka tingnan nyo rin yung ginagawa natin pagka Tuesday, kung ano yung binibigay natin sa derby. So ayan mga kadapaw, gusto yung malaman? Tara! So ayan mga kadapaw, si Laylay. May sticker pa yan mga kadapaw. Hindi natin naklock. Yan o, sipon siya. Yan. Pero sabi nga natin sa nakarang vlog natin, hindi na natin ikakarga to. Ipaparis natin kay Kulato. Ayan si Kulato, yung condition na, oh. Pwede na siyang ihagis sa second lap. Ayan, so sana sa gagawin nating motivation sa kanya ay lalo pa siyang bumilis umuwi. So rank 16 si Kulato sa ranking sa first lap natin. So ayan, oh. Ayan si Kulato. So mamaya papakita natin yung sistema natin pagka Tuesday. So sa Aklan Flyers wala naman tayong sinisikreto. So PM nyo lang ako pag may katanungan kayo, hanggat kaya kong masagot sa experience natin. Tsaka sa napagtanungan natin ng mga veterano dyan. So ano natin yan, sasagutin natin. So Tuesday nga, mamaya wala pa yung mga young bird natin. Tsaka yung dalawa natin banded ng Laguna. So ito, meron pang one icon dyan, pero ginagamot na natin. So simple lang yan mga kadapaw. Importante, malakas tumukha yung ibon. Ito yung droppings niya, oh. Ang ganda naman. So yan mga kadapaw, antayin natin yung mga young bird natin na pinaloft fly. So kanina pa yung mga 40 minutes na, wala pa rin sila. So, ayos na mga kadapaw. Mamaya naman. So, yun na mga kadapaw. Ayun o, nagagana nila tumukha. Ayos yan mga kadapaw, no? So, ganyan niya dapat yung pag-recover natin sa mga ibon natin. So, yung young bird natin, ayan. Kulang pa tayo ng 3. Sila o. Magigit, kulang-kulang pala 1 oras yung lipad nila o. Yan, hingal. Kulang pa tayong 3. Wala pa yung 3 natin. Kawatak-watak. Yan. Tapos ito. Yan, oh. Yung patuka natin is purong lang yan, flyer mix. Kung ano yung nasanayan ng ibon nyo mga kadapaw, huwag nyo nang baguhin. Baka magsisilang kayo at maglugon yung ibon nyo, lalo na pagka derby na. Baka maglagas sa training pa lang. Masakla pa dyan mga kadapaw, ay baka mamayat yung ibon nyo, kakabago ng patuka kasi ayaw nilang kainin. So yan, ubos mga kadapaw. So eto na yung inaano natin sa tubig, nahalo natin sa tubig. So tara, tingnan natin kung ano dyan. So yan mga kadapaw, eto na yung sikreto natin sa Tuesday. Baka sabihin kasi ng iba, di natin to ginagamit. Ayan o. Probiotic with prebiotic na to mga kadapaw. So isang pitchel. Huwag nyo na lang pansinin yung mga lumot-lumot. Yan yung nagpapasarap dyan. Pag healthy naman yung ibon nyo, wala namang mangyayari dyan mga kadapaw. Ayan o. So ito lang. Ganito lang to. Ayan o. Yun. May singaw pa. Ibig sabihin buhay. So kung ganito karami sa isang pitchel, mga 2 kutsara lang mga kadapaw. Ganito yan katipid. Yan. So, kahit na sumobra konti, ayos lang yan. Yun. Tapos, mekos-mekos lang din. Ano? Yan, very good. Pagka kumulay na mga kadapaw, goods na yan. Tingnan natin. So ayan mga kadapaw yung itsura niyan. Ano? So bibigay na natin sa alien breed natin.
Goods na. So yan mga kadapaw. Inom yan. Bird pa pala tayo dito ng isang umuwi. Yan, kulang pa tayo dalawa. Minom na siya. So, ganyan din ibibigay natin sa mga young bird natin, oh. Yan, super set yan, oh. Kulang pa tayong dalawa. Wala pa yung dalawa. So, goods na mga kadapaw. So, ngayon nga, magbibigay pa tayo ng isa pa. Isa pang formula, mga kadapaw. Tara, tingnan natin kung ano yun. So, ito pa, mga kadapaw, yung isang formula natin. Ayan, oh. Grits. Importante yan, mga kadapaw. Ayan. Diba? Mutuka sila. Ibig sabihin niya, mga kadapaw, gusto rin nila yung ganyan. So, bakit natin binibigyan ng ganyan? Kasi walang ipin yung mga kalapate natin, mga kadapaw. So, yan yung magsisilbing ipin nila, pampatunaw ng mga kinain nila. So, ang probiotic, prebiotic, nakakatulong na yan sa digestion. Lalo na tong grits na to, mga kadapaw, importante yan. So, sa breeding, importante din yan. Ng mga minerals, calcium, para mangitlog. Para healthy yung magiging itlog nila. Tsaka yung magiging inakay. Yan, o. At nakakatulong din yan, mga kadapaw, sa pagpulbo ng mga ibon natin. Yung grits na yan. Pampabilog din ng mga droppings nila. Ayan yung droppings nila, oh. Droppings nila ilay. Buo na. Tapos eto, mga ganyan. Eto, bago lang. Yan, buo. Ibig sabihin, yung sistema natin, goods. So, pagka ganyan, mga kadapaw, umuwi naman yung ibon nyo. Huwag nyo nang baguhin. Walang gamot na pampabilis ng ibon. Ang pampabilis ng ibon ay nasa true training tsaka bloodline. Merong mga ibon na consistent lang. Nasa minimum speed lang sila. Pero meron talagang ibon na mga speed bird na tinatawag. So, gayon pa man, mga kadapaw, no? Ang pagpabilis ng ibon, pampabilis. So, ewan ko lang, baka sa veterano, no? Alam na nila yan. So, tips ko sa inyo, mga kapwa ko newbie, base na rin sa experience natin, ang pampabilis ng ibon talaga is through training. Kasi nga, pupunta siya sa lugar na pinaghahagisan mo, dun siya kukuha ng marking niya. Kung sa lugar na yon, ilang beses mo na siyang inahagis, tsaka ilang beses mo na rin siyang tinutos doon, tinitraining, so magiging mabilis yung ibon mo, mga kadapaw. Kasi sa ulado na niya yung daan pauwi. Pagka dating niya sa lugar na yon, memorize na niya kung saan sa dadaan. Magso-shortcut na yan, mga kadapaw, papauwi sa inyo. Halimbawa, tos kayo ng 100 km, mga kadapaw, tsaka yung race point nyo is nasa 200 km. Pagtapak nila ng 100 km dyan, mga kadapaw, makikita nila yung pinagtosan mo na alam na nila, malapit na sila sa bahay nila. Hindi na yan tutukod, mga kadapaw. Pwera lang talaga pag mahina yung ibon. Tutukod yan. Tsaka wag lang silang malalambat, mga kadapaw. Uso na naman yung lambatan niya. So mga sa nanlalambat dyan, shout out sa inyo. Sana marami pa kayong malambat at mahuli din kayo. So ito na nga lang yung nagpapasaya sa amin bilang mga fanshear. So nanlalambat pa kayo. Hindi kayo nangangarera ng patas. So, nasa sa inyo yun, mga kadapaw, mga fanshear dyan na nanlalambat. So, hindi na rin uso ngayon yung boy dagit kasi lambatan na yung uso ngayon, mga kadapaw. So, sa mga dagit boys din dyan, alam nyo na, pag nandagit kayo, ganun din yung madadaman nyo pag nadagit ibon nyo. So, tips ko sa inyo, kung gusto nyong kumarera, maging patas kayo. Tsaka, huwag kayong mamburaot. So, kaibiganin nyo lang yung mga gusto nyong fanshear. Huwag kayong mamburaot. Pag binenta yung ibon, tumawad lang kayo. Huwag naman sagad. So, mahirap mag-breeding ng kalapate. Tsaka mahirap mag-breeding ng totoong bloodline. At mahirap din ang pag-aalaga ng kalapate, mga kadapaw, pag wala kang budget.
alagaan mo lang yung ano mo, alam mo na kasya sa budget mo at alam mo lang na ano, kaya mo lang alagaan sila. Huwag mag-alaga ng marami. Hindi mo naman maalagaan sila, kawawa lang yung mga kalapate. Tapos sisisihin nyo yung pinagbilhan nyo bakit hindi kayo nanalo. Nasa sa inyo yun. Nanalo nga siya eh. Kayo pa kaya na parehas lang din na bloodline. Nasa sistema yun mga kadapaw. Hindi porket na sikat na panshare yung pinagbilhan nyo, manalo na kayo. So walang ganun. Walang shortcut sa pag-iibon mga kadapaw. Ang shortcut lang dyan ay yung pagiging buraot. So yan mga kadapaw, nandito na lang. So Miyerkules na bukas, nalalapit na yung second lap natin. Sana mag-clock pa si Colatoy. Ayan, siya na lang yung i-try natin. So alam naman natin, ginagawa naman natin lahat sa mga ibon natin. So alam nyo na ha. God bless.